Sa ika-siyam na palapag, habang nagigising si Sejen sa kanyang kuweba, napansin niyang ang tatlong iniligtas na mga kulay abong kuneho ay nagsimula ng magtrabaho para sa ikabubuti ng kuweba. Gumawa sila ng palanggana at sandok para magamit ni Sejen sa paghuhugas ng kanyang buhok. Nakagawa rin sila ng lutsura na bato na may simenea at mesa para sa hapunan. Namangha si Sejen sa kanyang nakita, at sinabi ng mga kulay abong kuneho na nais nilang gawin ang lahat para suklian ang pagkakaligtas sa kanila. Masaya si Sejen at tinanong niya ang mga kuneho kung handa ba silang manatili dito at magtrabaho para sa kanya. Matapos noon, ipinakilala ni Sejen ang tatlong kulay abong kuneho na sina Pirek, Pimek, at Pibek na mananatili na sa kanila ngayon. Binati nila ang lahat at sinabi na sana'y magkasundo silang lahat. Malugod na tinanggap ng mga magulang na kuneho at kanilang mga unang henerasyon na anak ang mga bagong dating. Sinabi ni Sejen na ngayon na mayroon silang mga bihasang manggagawa, tataas pa ang antas ng kanilang pagsasaka. Masaya ang mga kulay abong kuneho na marinig ito at sinabing gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. May naisip na si Sejen at tinanong niya ang mga kulay abong kuneho kung kaya nilang gumawa ng mga bahay. Para sa mga puting kuneho sa pagsasaka, ang bagong batch ng mga sanggol na kuneho ay naging mga adulto na, kaya kailangan nila ng mga bahay. Bukod dito, kailangan din nila ng mga bahay para sa mga kulay abong kuneho. Alam ni Sejen na kailangan ng pangalawang henerasyon na maging independent, pero hindi niya maasahan na sila mismo ang gagawa ng kanilang mga bahay. Isa sa kanila ang naghukay ng hukay, at ang isa pang kuneho ay natutulog doon dahil siya'y kontento na. Malapit doon, may isang kuneho na nagtatago sa ilalim ng tumpok ng mga dahon. Sinabi ng arkitektong kulay abong kuneho kay Sejen na espesyalidad niya ang paggawa ng mga tahanan para sa mga kuneho, kaya't maaari siyang magtiwala sa kanya. Umakyat si Theo sa balikat ni Sejen, sinasabing kailangan din niya ng mobile na tahanan. Pero sinabi ni Sejen na mayroon siyang bundle. Naalerto ang mga kulay abong kuneho at sinabing kaya nilang gumawa ng cat tower. Pagkatapos nito, napansin ng mga kuneho ang higa ni Sejen na gawa sa berdeng sibuyas at tinanong kung wala rin ba siyang bahay. Sumagot siya na natutulog lang siya sa mga dahon dahil sapat na iyon para sa kanya. Iminungkahi ng kuneho na dapat din silang gumawa ng bahay para sa kanya. Nagulat si Sejen sa narinig. Tinanong niya ang kuneho kung talagang kaya niyang gumawa ng bahay para sa kanya dito. Sinabi ng kuneho na mahirap gumawa ng bahay na akma para sa kanya sa loob ng kuweba, pero hindi mahirap sa labas ng kuweba. Bukod dito, maraming puno doon kaya hindi sila kailangang mag-alala tungkol sa mga materyales. Masaya si Sejen sa narinig at sinabi na talagang nais niyang magkaroon ng bahay. Sinabi niya na kamakailan ay madalas siyang nasa labas ng kuweba upang alagaan ang kanyang mga panlabas na taniman. Bukod dito, dahil marami siyang kaalyado doon, kabilang ang mama bear, ang mga minotauro, at ang mga pilak na lobo, iniisip niya na halos garantisado na ang kanyang seguridad dahil lahat sila ay malalakas. Nagdesisyon si Sejen na iwan ang pagtatayo ng bahay sa arkitektong kuneho, at tinanong siya kung may kailangan ba siya. Sinabi ng kuneho na mas gusto nilang makagawa ng mga ledrilyo para sa mas matibay na mga bahay. Para dito, kailangan nila ng putik o pinong buhangin, at tinanong nila si Sejen kung makakahanap sila ng ganitong bagay sa ika-siyam na palapag. Naisip ni Sejen ang eksaktong lugar kung saan makakahanap ng putik. Dinala niya ang kulay abong kuneho diretso sa teritoryo ng Minotauro at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na hindi nila mahanap ang ganitong bagay sa ika-siyam palapag, pero naisip nila ang putik dito. Nalaman ng mga kuneho na ang putik ay may tamang dami ng kahalumigmigan, at may ilang tuyong dahon na nakahalo rito. Sinabi niya na ito ay perpektong material para gumawa ng mga ledrilyo. Masaya si Sejen sa narinig, pero hindi ang hari ng Minotauro. Tinanong niya si Sejen kung bakit niya kailangan ng putik dahil ito ay pagkain para sa mga Minotauro. Sinabi ni Sejen na kailangan nilang gumawa ng bagong kasunduan. Sinabi niya na ituturo ng arkitektong kuneho na si Pimak sa kanila kung paano gumawa ng mga ledrilyo. Kung papayagan silang gumawa ng mga ledrilyo gamit ito at mag-supply ng putik, makakakuha sila ng mga berdeng dahon ng sibuyas. Hindi na pinatapos ng hari ng Minotauro na matakos si Sejen at agad na tinanggap ang alok. Sinabi niya sa lahat ng kanyang mga Minotauro na tumigil sa pagkain ng putik dahil kung hindi, hindi sapat ang matitirang putik para makagawa ng mga ledrilyo. Naguguluhan ang mga Minotauro, pero sinunod nila ang kanilang hari. Naisip ni Sejen na magiging abala sila sa mga susunod na araw. Totoo nga, magiging abala siya at ang kanyang mga kaibigan. Si Hyung ay nagugat ng isang puno upang ipakita ang kanyang lakas sa mga maliliit na kuneho, at sila ay humanga. Pero sa likuran niya ay ang kanyang ina na madaling binunot ang dalawang malalaking puno.
Ang mga itim na Minotauro ay nagtatrabaho rin bilang mga traktora para mag-araro ng bukid ni Sejen. At ang dumaming puwersa ng mga puting kuneho sa pagsasaka ay higit pang binubungkal ang anarerong lupa at nagtatanim ng mga berdeng sibuyas dito. Ginagamit nila ang kanilang mga kalekay at pala upang lumikha ng mga kanal sa lupa. Habang ang iba pang mga kuneho ay gumagamit ng kanilang mga kanikanyang pandilig upang magdilig ng malawak na mga bukirin na lumalago sa labas. Samantala, ang batang oso na si Kwing at ang pinuno ng lobo na si Elka ay nagsasanay upang maging mas malakas, at si Sejen ay nag-cheer lang sa gilid. Hinaplos niya si Kwing para sa kanyang magandang performance at binigyan ng paboritong merienda, isang bote ng honey. Pati si Elka ay naglalaway nang makita ang batang oso na umiinom ng honey, kaya't binigyan rin siya ni Sejen ng bote. Bagaman medyo kinakabahan, tinanggap ni Elka ang mapagbigay na kilos ni Sejen. Kinuha ni Sejen ang tulong sa pag-aani ng mga pananim mula sa Chunky Cart Rabbit at ang Chunky Rabbit ng pangalawang henerasyon, na tatawagan na natin ngayong Chunk. Inani ni Sejen ang isang bungkos ng pinakabagong at pinakamataas na kalidad na pananim sa kanyang bukid, na isang sweet pumpkin sun potato. Dahil sa mga plot na nabiyayaan ng kanyang pagdaan, nagkaroon siya ng maraming creative buffs. Naani niya ang 15 sun potato sa isang hila at nakakuha ng magandang dami ng job experience. Dahil sa iba't ibang bonus at karagdagang karanasan, tumaas ang antas ni Sejen at nakakuha ng karagdagang stat. Masaya siyang nakakuha ng maraming sweet potato sun pumpkins, pero nagreklamo siya na masyadong mainit. Ginamit ni Sejen ang kanyang kakayahan upang lumikha ng ulap sa ibabaw ng kanyang ulo para magbigay ng lilam mula sa araw. Habang ginagamit niya ang kakayahan, tumataas ang kanyang kasanayan sa paggamit nito. Pagkatapos, tumingin siya sa malaking bante ng mga berdeng sibuyas. Sinabi niya na habang gumagawa ng mga bahay ang mga kuneho, dapat din nilang hilingin na lumikha ng matibay na warehouse sa labas. Biglang lumapit si Theo dahil plano na niyang bumaba ng tore ngayon. Sinabi niya kay Sejen na nag-impake siya ng maraming cherry tomatoes mula sa kuweba. Tinanong siya ni Sejen kung mayroon pa siyang espasyo sa kanyang merchant bundle. Gusto niyang subukang ibenta ang detoxifying green onion sa mga mangangaso dahil maaaring may mga ngailangan din nito. Sinabi ni Theo na kukuha siya ng 100 ng mga berdeng sibuyas sa ngayon. Sinabi ni Sejen na gawin niya ang kanyang makakaya at magkaroon ng kaunting merienda bago umalis. Habang papalapit si Theo sa tambak ng mga dahon ng sibuyas, iniisip niya kung mabente kaya ito. Pero dahil hindi pa nagkakamali si Sejen tungkol sa negosyo, nagpasya siyang magtiwala sa kanya. Kahit ganun, hindi talaga gusto ni Theo ang mga sibuyas dahil masyado itong maanghang para sa kanya. Habang nagmamadali siya, sinabihan siya ni Sejen na bumalik agad. Si Theo ay naguguluhan habang sumasagot kay Sejen, at habang lumilingon siya upang harapin si Sejen habang nilalagay ang mga sibuyas sa kanyang likod. Isinama rin niya ang isang bungkos ng sweet potato sun pumpkins. Sinasabi ng aking instinct na magkakaroon ito ng malaking epekto sa kwento. Hindi alam ni Theo ang kanyang inosenteng pagkakamali, kaya tumakbo siya patungo kay Sejen, at pumunta rin doon ang mga Minotaur para sa merienda. Samantala, may nangyayari sa ika-67 na palapag ng tore, na isang siksik na kagubatan na may mga reptilian na buhay. Isang berdeng polaka ang nakaupo sa isang sanga ng puno, kumukokak ng walang iniintindi, pero pagkatapos ay may dumating na palaso at tinamaan ito sa ulo. Ang bumaril ng palaso ay isang lizardman archer na nagpaplanong magpista sa patay na polaka. Bumaba siya patungo sa patay na polaka, na mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Gayunpaman, bago siya makapagsimulang kumain, dumating ang isang pulang halimaw na insekto at nagsimulang kainin ang polaka. Ito ang parehong halimaw na Samiris sa ika-55 na palapag ng tore. Hindi alintana ng lizardman, kinain niya ang halimaw bilang mapagkukunan ng protina. Sana doon na nagtapos ang kwento kung hindi lang dahil sa malaking grupo ng mga halimaw na insekto na malapit doon. Tinititigan nila ng masama ang nag-iisang lizardman at biglang umatake. Walang magawa ang kawawang lizardman habang sinasalakay siya ng mga ito. Habang nagkakagulo ang mga insekto, walang natira sa lizardman kundi ang kanyang pana at kaluban sa isang bunganga sa lupa na dulot ng pag-atake ng mga insekto. Lumipad ang mga halimaw na insekto patungo sa mas malalim na bahagi ng ika-67 na palapag, senyales ng malaking sakuna. Samantala, biglang nakatanggap ng mga notification si Alien habang siya ay mahimbing na natutulog sa kanyang tahanan. Patuloy ang pagring ng mga notification kaya napilitan siyang magising na iritado. Nagreklamo siya na sa wakas ay nakatulog na siya ng maayos, pero ngayon ang ingay ng system alert. Masasabi kong nakaka-relate ako, pero walang nagmemensahe sa akin.
Nagpasya siyang tingnan ang mga mensahe gamit ang Magic Crystal Ball at biglang nagpakita ang mga ito ng sabay-sabay. Si Alien ay may higit sa 1,000 hindi pa nababasang mensahe na nagpapanik sa kanya. Sinabi sa mensahe na mayroong mga 5.3 bilyong pulang balang na sumalakay sa ika-67 na palapag ng tore. Lalong natarante si Alien nang malaman niyang bumalik ang mga pulang balang dahil sila ay mga halimaw na sumasalakay sa tore mula sa labas. 100 taon na ang lumipas mula nang huling sumalakay ang mga balang sa tore. Noong panahon iyon, ang lolo ni Alien ang namumuno, at somehow nalutas niya ang problema. Noong panahon iyon, salamat doon, halos napigilan niya ang pagkawasak ng ika-55 na palapag noon. Ginamit ni Alien ang kanyang manager authority para kumonekta sa mga external communication channels, pero sinabihan siya ng system na hindi ito magawa. Na-frustrate si Alien dahil hindi niya makontak ang kanyang lolo para humingi ng tulong. Biglang lumitaw ang isang system window sa harap niya, sinasabi na 0.01% ng ika-67 na palapag ay nasira na ng mga pulang balang. Sa loob ng ilang segundo, nakatanggap siya ng isa pang mensahe. Sinasabi na ang bilang ay tumaas na sa 0.02%. Ngayon, labis nang naguguluhan si Alien at nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Dito nagtatapos ang video na ito. Alam ng sino mang may kaalaman sa pagsasaka kung gaano kalala ang mga peste. Magiging kapana-panabik na makita kung paano makakaapekto ang mga halimaw na balang na ito sa tore. Hindi lang iyon, mayroon pang isang bagay na maaaring maging malaki sa lalong madaling panahon. Ito ay ang sweet potato pumpkin na aksidenteng nadala ni Theo, at maaaring ito ang magpapabago muli ng kwento. Kaya't i-like, i-share, at mag-subscribe. Salamat! At magkomento sa video na ito kung nagustuhan mo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel.